How to speak the truth plainly. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Sabi po sa James chapter 5 verse 12, "Above all, my brothers and sisters, do not swear, not by heaven or by earth or by anything else. All you need to say is simply yes or no. Otherwise, you will be condemned." James chapter 5 verse 12 ng New International Version. Nang sinabi ni Santiago na do not swear, hindi niya tinutukoy ang pagmumura. Ang tinutukoy niya ang paggawa ng pananumpa sa pamamagitan ng pagbanggit ng iba pang bagay na parang walang sapat na integrity sa iyong sarili para panindigan ang iyong sariling salita. Ang pagsumpa sa Diyos ay isang paggamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Ngunit hindi mo rin dapat sabihin, mamatay man ako o mamatay man ang nanay ko. Binababa mo ang iyong integrity kapag kailangan mong umapela sa ibang bagay bukod sa iyong sariling karakter. Bilang isang tagasunod ni Jesus, ang iyong salita ay dapat tumayo sa sarili nito. Magsalita lang ng tapat at tuwid. Huwag itong i-exaggerate. Huwag itong dagdagan. Huwag itong bawasan. Kung ang ibig mong sabihin ay oo, sabihin ang oo. Kung ang ibig mong sabihin ay hindi, sabihin ang hindi. Gawin ito kahit na parang iilan lang ang gumagawa nito sa politika, sa media, o kahit sa iyong sariling paligid. Hindi si Santiago ang unang nagsabi ng pagsasalita ng tapat at matuwid ay ang pundasyon ng lahat ng integrity. Sa katunayan, sinabi rin ito ng kanyang kapatid na si Hesukristo at ni Pablo. Kapag sinabi ng Diyos ang isang bagay ng 3 beses, ibig sabihin nito makinig ka, importante yon, maniwala ka, mahalaga yon. Sabi ni Pablo, "Ako ba'y nagdadalawang isip ng balaking ko ito? Ako ba'y nagpaplanong tulad ng mga taga-salibutan na nagsasabi ng oo, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ko ngayon ay mananatiling oo." Ang anak ng Diyos na si Hesukristo ay hindi oo at hindi dahil lagi siyang oo. Kapag tila napakaraming tao ang nagsasalita ng kasinungalingan or half-truth, ang pagsasalita ng tapat at tuwid na may integrity, ikaw ay nagiging countercultural or kakaiba sa kasalukuyang kultura. Gagawin ka rin nitong higit na kawangis ni Jesus. Hindi siya nag-aalinlangan sa pagitan ng oo at hindi. Ang pagiging higit na tulad ni Kristo ay dapat na iyong motivation para magkaroon ng integrity. Sa Sermon on the Mount, sinabi ni Jesus, "But I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is His footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one." Matthew 5:34-37 ng New International Version. Kung nais mong maging isang tapat na alagad ni Kristo, kailangan mong magkaroon ng integrity. Maaari mong simulan ang pagde-develop ng integrity ngayon sa pamamagitan ng pagsasalita ng tapat at matuwid. Think about this, my friend.
What are some of the small ways you waver between yes and no? What difference do you think it makes to the people with whom you interact? Ano ang ilang maliliit na paraan na nag-aalinlangan ka sa pagitan ng oo at hindi? Ano ang pagkakaiba sa palagay mo ang ginagawa nito sa mga taong iyong nakakasalamuha? Just think about that. Pangalawa, pag-isipan mo ito. Why do you think it is so difficult for people to say no to things they know they cannot commit to do or do not fully believe in? Bakit sa tingin mo mahirap para sa mga tao ang magsabi ng hindi sa mga bagay na alam nilang hindi nila kayang tuparin o hindi nila lubos na pinapaniwalaan? At pangatlo, think about this. In what areas of your life do you need to start having more integrity by speaking the truth plainly? Sa anong bahagi ng iyong buhay ang kailangan mo magsimula ng pagkakaroon ng higit na integrity sa pamamagitan ng pagsasalita ng tapat at tuwid? Ito po si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. Huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.